Malaki man ang naipatalo, nababalik naman daw ang pera sa bayan. Actually, the PCSO itself, talagang halos lahat sa tao eh. O sa 10 pesos, mga 3 pesos sa charity. 30% kasi ang charity niya eh. We have individual patients. We call it yung IMAP, Individual Medical Assistance Program. So ito yung bawat isa, minsan nakapila, avoid yung tao, tapos yung clogging ng tao. We decided that we'll just give to the hospitals. So we advise people not to go to the nearest hospitals na merong endowment fund ang PCSO. Isa si Mang Jess sa mga naambunan ng tulong ng PCSO. Nakikita ko rin na may tinutulong sa tao. Nasa 8,000 nakukuha ko. Kasi pumila na ako last time. Ilang beses ako pumila doon. Wala ako, nakakainin ako ng mga gamot doon. Marami natutulungan niya sa mga may sakit. Para yung binabawi ko na lang doon sa gamot. 600 pesos. May naidudulot man daw na kabutihan ang loto para kay Mang Jess, mabuti pang wag nang mahilig dito. Kung magtataya yung mga anak mo, magagalit ka ba? Ayaw kong pataya nito. Tingin mo, bisyo ba to? Bisyo ko talaga. Actually, it's not bisyo for Lotto kasi ang mas tingin ko doon is Lotto gives them hope. Yung baka sakali, maka one time na jackpot kami, tapos yung iniisip na ito yung kanilang pag-asa para makaahon sa hirap. 22, 35, 19. Sa ngayon, nagpaplano pang maglabas ng mga bagong laro sa Lotto ang PCSO. Inaaral namin siya ngayon kasi we want nga sana na kung paano pa mas maingganyo tumaya yung mga tao. Once na meron kaming nilabas na 2-number game, 3-number game, may tumataya rin eh. Tapos dumadami din. Tinitingnan namin yung trend, pataas din lagi ang tumataya. So tingin mo, would it be better kung i-invest nila yung pera sa bank as opposed to buying yung lotto ticket? Oo naman. Mas maliit yung interest kaysa dun sa potential earnings, pero sure naman. Kaysa naman we spend, your entire life betting, and if you compute kung ilan yung taya mo all in all, abot ka na pala ng, malaking halaga. Ilang po yan, maliban po sa first prize, sigurado. Pero marami pa rin ang mahilig magharimunan. Iba talaga ang tawag ng Lotto. I don't see it vanishing or mawawala in the coming years kasi with the state of poverty that we have, I think kaya nga tumatayo yung mga tao kasi they are looking for that one chance of hitting it big time, not realizing that they can do other things with their money. Eto pa! Alam ba nyo na walang kinalaman ang pag-aalaga ng numero sa pagpanalo sa Lotto? Ang number na mga numbers na kinukuha ko, yung mga birthday namin. 5, 15, 27, Yun yung mga kamatayan ng mga kapatid ko. 11, 10. Sabi nga nila pag nag-aalaga sila ng number, after a year or so, nananalo sila eh. The same number. Pag nag-match ang 3 numbers mo sa Suertes Lotto Sa kaso ni Mang Jess, iba ang nangyayari. Hindi lumalabas, kusuway. Sabi ko, palitan mo na yung numero mo, baka makunat yun, hindi na lumalabas yun. Alam ko yung style nun, if you stick with one combination, hoping na since lumalabas na ibang combinations, eventually tatamaan yun sa'yo, hindi tama yung assumption na yan. Let's play Suertes Lotto! Ayon kay Tejada, hindi raw natatanggal sa listahan ng maaaring manalong kombinasyon ang mga kombinasyong nanalo na. Kaya mag-alaga man o tumaya ng iba-ibang numero, swertihan pa rin kung matamaan ng jackpot. Every combination has the same probability of winning. So kahit napalipat-lipat ka or stick ka to one combination, hindi nagbabago yung chance na manalo. It's the same. Araw-araw, wala ho.